Ayan, so hello guys, welcome once again and hopefully marami kayong natutunan dun sa una nating video na pinadala po and sana makita nyo yung pattern, makita nyo yung pagkakasunod ng ginagawa natin. So this time, ituturo naman natin yung tinatawag nating financial cycle ng bawat kababayan nating Pilipino. And napaka-importante na malaman natin yung financial cycle. Kasi meron tayong dapat isolve dito sa problema na to. Meron tayong dapat na i-break o sabihin natin puputulin na natin hanggat maaari sa atin magsisimula yung pagputol o yung pag-break nung bad cycle na meron po tayo. So yan yung main reason bakit po nagtuturo ang IMG, bakit po tayo nagtuturo ng financial education, kasi gusto nating matulungan ang bawat kababayan natin paano natin i-break itong tinatawag na financial cycle. Ibig sabihin, paano mag-i-stop sa atin. And yung next generation natin, ma-enjoy naman nila yung tinatawag na magandang cycle. Okay, ulitin natin, ang main goal natin, ayaw na nating maipasa yung same financial problem na namanap pa natin sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, ayaw nating maipasa sa ating mga anak and sa future generation natin. So ano ba itong mga financial problem na to? Kung mapapansin nyo, simulan natin dito sa ating mga lolo at lola. Merong top 3 financial problem na nandito. Wherein marami po tayong financial problem. Kaya lang magpo-focus muna tayo sa tatlo na talaga namang nagkokos ng kahirapan sa bawat Pilipino kapag hindi mo napaghandaan. Ulitin ko ha, mangyayari lang ang kahirapan, may experience lang natin ito kapag hindi natin napaghandaan itong mga financial blocks. Ibig sabihin, meron pala talaga tayong dapat pinaghahandaan sa buhay natin, particularly sa usaping finances. Okay, tignan natin sila lolo at lola mo. Ito yung top 3 financial problem nila. Number 1, wala silang healthcare preparation. Alam naman natin na grabe kapag may nagkasakit, napakalaki ng mauubos sa atin. Wala silang retirement fund. Pagtanda nila, saan sila kukuha ng panggastos? Mahaba pa naman ang buhay nila, di ba? So, sa mga anak, ang bagsak. Wala din silang life protection, walang insurances. So, kapag nawala sila, paano na lang yung mga anak? Or sinong mag-shoulder ng kabaong, ng paglilibingan kung hindi sila nakapaghanda? So sa makatwid, makikita natin na karamihan sa ating mga ninuno, which is problema ng mga Pilipino, wala pong kaalaman sa savings program. And during that time, ng mga panahon nila, masasabi nating, sige may mapaghuhugutan kasi meron silang mga property, may mga lupain. Diba mapapansin nyo yung mga ninuno natin noon, may mga lupain pa. Kaya lang ang problema, wala na yatang umabot sa atin. And sabihin natin, wala silang lupain. And that's the time, mababao naman sila sa utang or magkakaroon ng utang every time na magkakasakit yung ating mga lolo at lola. Sabihin natin, yung mga magulang ng magulang natin. Pag wala silang retirement fund, ang magsho-shoulder yung kanilang mga anak. Ulitin ko ha, kapag nagkasakit sila, ang magsho-shoulder yung anak. Kapag namatay, ang magsho-shoulder sa expenses yung mga anak. Kapag nabuhay ng matagal, yung mga panggastos, pang-maintenance, pagkain, kuryente, ang magsho-shoulder mga anak. Kasi ang goal ng ating mga magulang, 'di ba, which is ito yung common Pinoy mindset, ang goal nila is mapagtapos yung ating mga anak kasi sila yung ating tinatawag na pag-asa. 'Di ba? So si Lola, ang pag-asa niya yung kanyang mga anak, which is yung mga parents mo. Kaya naman, nung nagkasakit, nagka-problema, hindi sila handa ang gumastos yung mga anak. Wherein, yun na ang simula ng kahirapan natin. Kasi sa halip na makapag-focus tayo sa goal natin, mag-focus tayo sa family natin, nauobliga tayong suportahan yung parents natin. And yun yung ayaw nating mangyari na maputol. Maputol sa atin. So tignan natin, halimbawa yung mga magulang mo naman, sila naman yung tumanda. Ikaw naman ngayon yung anak. Ikaw yung inaasahan. Pero yung parents mo, wala naman silang napaghandaan na healthcare preparation, wala silang retirement fund, wala din silang life protection. So sa madalit salita, wala din silang savings program.
Ang question, saan sila ngayon aasa every time na magkakasakit sila? So saan? Sa inyo, sa atin, sa mga anak. Kapag tumanda sila, sino ang magbibigay ng provision? Sino ang susuporta? Again, tayo ang mga anak o ikaw mismo ang magpo-provide. Kapag namatay sila, sino ang mag-shoulder? Tayo na naman maging yung mga naiwanan nila. 'Di ba? Kasi nga tayo ay pinag-aral nila. Ang gusto nila na mapagtapos tayo sa pag-aaral and tayo ang maging pag-asa nila. Wherein mapapansin mo, same cycle na nagmula sa ating mga ninuno ang naipasa sa ating mga magulang. At yun naman po ang napapunta na sa atin o sa atin or sa iyo. Paano ko nasabi? Tignan mo. Tanungin kita, ano ngayon ang current financial status mo? 'Di ba mapapansin mo, yung top 3 financial problem ng magulang mo at ng mga lolo at lola mo, 'di ba yan din ang problema mo? Wala ka ring healthcare preparation. Kahit sabihin mo meron kang HMO sa company, ang question, pagtanda mo, nasa company ka pa ba? Lahat pa naman ng sakit mo, lumalabas pag matanda ka na. Lagot. So, sinong mag-shoulder? Eh di yung mga anak mo din, yun yung ayaw nating maipasa mo. Yun yung ayaw natin mangyari. Yun ang reason kaya gusto natin na ma-break, magsimula na sa'yo. Sabihin natin, tapos ka sa pag-aaral, OFW ka, may negosyo ka, maganda yung income mo. Sige, napagtapos mo yung mga anak mo. Kaya lang, alam mo ba, magiging pabigat ka rin kapag ikaw ay tumanda. Kasi nga, wala kang healthcare preparation, wala kang retirement fund, ngayon kumikita ka. Ang question, pag tumanda ka na, kapag nasa non-productive years ka na, may papasok pa bang pera sa'yo? So lahat yan, iso-shoulder yan ng mga anak natin na kung saan ipinasa mo rin pala. Para maiwasan natin yan, yan yung reason bakit kami nagtuturo dito sa IMG. 'Di ba? Ang sabi nga natin, ayaw na nating maging pag-asa natin yung ating mga anak. 'Di ba? Yes, maganda kung makakatulong sila. Pero mas gusto natin na tayo ay tumandang hayahay ang buhay. And si IMG, ang gusto natin, ma-break yung financial problem para hindi na natin maipasa sa ating mga anak. So, paano natin mabe-break? Paano tayo matutulungan ni IMG? Number one, gusto nating ma-build ang tinatawag na solid financial foundation. Ano ba yung solid financial foundation? Ito po yan. Etong financial blocks na yan, ito yung gusto natin na mabuo mo. At kasama na rito yung healthcare program, retirement fund, life protection program, pagkakaroon ng emergency fund, mabayaran natin yung ating mga utang. Lahat yan, uunti-untiin natin buuin at tutulungan namin kayo. So again, lahat ng matututunan mo, depende na yan sa'yo kung gusto mo talagang magkaroon ng magandang buhay ang iyong mga anak. Kasi mas maganda, lahat ng matutunan mo, dapat mai-transfer mo, lahat ng learnings mo, mai-share mo at maipamana mo sa kanila. Again, yung hindi na ibigay sa iyo ng magulang mo, ng lolo at lola mo ng mga learnings, mga kaalaman, strategies, financial planning, ikaw na po ang mag-aaral. Ikaw na ang matututo. And ang plano natin, ikaw po na nagtatrabaho or nagninegosyo ngayon, mapaghandaan mo ang iyong kinabukasan. At mangyayari lang yan kapag nabuo mo unti-unti ang mga financial blocks na yan. So once again, ikaw po ang hinihintay nating solusyon, ikaw ang puputol sa problema ng iyong family. So it's up to you to decide kung gusto mo magsimula o kung gusto mong matuto or gusto mo mapatransfer pa rin sa mga anak mo yung same na problema na na-experience mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ang future na gusto mong ma-build ng mga anak mo and ng mga next generation? So nasa sa iyong kamay ngayon kung paano mo ito puputulin or gusto mo, idiretso mo lang yung problema same ng mga anak mo. So it's up to you to decide. Ikaw po ang magdedesisyon, ibibigay namin ang edukasyon, ang learnings, ang steps para unti-unti ma-build mo yung solid financial foundation. Maiwasan mong maging pabigat ka sa iyong mga anak, kundi maging gabay ka at suporta sa pagtanda nila and of course pati sa ibang tao.
So once again, this is Coach Jeff. Hopefully marami kayong natutunan. Hopefully nakita nyo yung cycle ng buhay natin na kailangan nating putulin. Ikaw lang ang pwedeng pumutol yan. Otherwise, kung gusto mo, yung mga anak mo pa rin ang pumutol, ikaw ngayon ang magsilbing pabigat sa kanila. So sa mga susunod na videos natin, ituturo natin lahat yung step para matutunan mo ano yung mga kailangan nating isacrifice, ano yung mga kailangan nating matutunan para unti-unti nating mabuild yung ating financial foundation. So once again, thank you so much and God bless po sa ating lahat.